Kasalukuyang nagwawalis ng bakuran si Jenny nang tumaan ng isang binatilyo na nagtitinda ng newspaper. Huminto ito sa tapat niya at tinalok siyang bumili ng paninda nito. Naawa naman siya sa binatilyo dahil ang kikitain nito ay pambaon sa eskwelahan. Nagpasalamat ito nang maibigay sa kanya ang binili niyang newspaper. Pinuklat niya nga yun at napunta siya sa job fair. Naghahanap ng janitress ang Lavin Enterprise at hanggang sa linggo na lamang sila tatanggap ng aplikante. Nagmamadali siyang pumasok sa loob para ibalita sa kanyang ina ang kanyang nabasa. "Nay, may job hiring po sa Lavin Enterprise," sigaw niya. Kasalukuyang nagluluto ng agahan ng kanyang ina. Ipinakita niya sa ina ang newspaper nang makalapit siya rito. Tinanong nito kung mag-a-apply ba siya. Tumango naman siya at sinabi na kapag nakatapos ng agahan ay mag-a-apply na siya roon. Tinulungan na nga niya ang kanyang ina sa paghahanda ng agahan sa mesa. Simple lamang ang buhay na meron sila. Single mother ang kanyang ina. Itinaguyod siya nito sa pag-aaral. High school ang natapos niya pero maswerte na siya roon kesa naman hindi nakapag-aral. Ang kwento ng kanyang ina, nang mabuntis raw ito, ay hindi na nagpakita pa ang kanyang ama. Marahil ay takot sa responsibilidad ang lalaking iyon. Kaya't hindi niya na sinubukan pa na hanapin ang kanyang ama. Matapos makapag-agahan, nagbihis at naghanda na nga siya. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang ina at lumabas na ng bahay. Nang papalapit na sa tricycle, pinara niya ito at sumakay. Sinabi niya sa driver kung saan siya patungo. 30 minuto ang layo ng Lavin sa kanila. Nang huminto ang tricycle sa harapan ng Lavin Enterprise, bumaba na siya pagkatapos magbayad. Huminga muna siya ng malalim habang mahigpit na hawak ang kanyang folder na naglalaman ng kanyang mga resume. Sinabi niya sa guard ang kanyang sadya pagkatapos ay pumirma sa logbook. Pinapasok na siya nito at lumapit siya sa receptionist. "Miss, saan po pwede ipasa ang resume? Mag-a-apply sana ako bilang isang janitress," nakangiti niyang sabi. Tinignan siya ng receptionist mula ulo hanggang sa paa. "Sure ka, miss?" Paninigurado nito at tumango naman siya. "Pwede ka pong mag-model, miss. Ang ganda-ganda mo, oh," sabi nito. Natawa siya ng mahina at tinanong uli kung saan ipapasa ang resume. Tinawagan nito ang sekretarya ng CEO. Sinabi nito kung saan ang floor na iyon at saan banda ang opisina ng HR. Pumasok na siya sa elevator at pinindot ang number 10. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya. Lumabas siya ng elevator nang huminto na iyon at ito ay bumukas na. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng office attire na naglalakad patungo sa elevator at nilapitan niya ito. "Ma'am, nasaan po ang opisina ng HR? Ipapasa ko lang po sana itong resume ko," sabi niya sabay pakita ng folder. Kinuha iyon ng babae at tinignan ang resume niya. "Halika, sumunod ka sa akin," sabi nito. Naglakad sila patungo sa HR's office. Pumatok ang babae ng 3 beses sa kabinuksan ng pintuan. Pumasok na nga ito roon. Sinabi nito na may aplikanteng mag-a-apply raw. Nag-usap ang dalawa hanggang sa lumabas ang babae at sinenyasan siyang pumasok. Nakita niya ang isang may katandaan ng lalaki pagkapasok niya sa loob nito. Iniwan na siya ng babae at inilahad naman ng may edad ng lalaki ang kamay sa silya na nasa harapan nito at pagkatapos ay umupo na nga siya roon. Hawak nito ang resume niya. Pinasadahan nito iyon ng tingin. Well, hindi naman namimili ang kumpanya ng janitress. Basta't masipag at may magandang asal, ay ayos na yon. May kalayuan pala ang bahay nyo, no? Kaya mo bang magtungo dito ng mas maaga kesa sa itinakdang oras ng pagpasok mo? Tanong nito at tumango na nga siya. "Oo naman po, para sa pamilya, gagawin ko po ang lahat. Nagtitinda po kasi si nanay ng gulay sa palengke at hindi po yun sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan." Aniya at hinarap siya nito. "Okay, sige. Pwede ka na magsimula bukas," sabi nito. Lubos siyang nagpasalamat dito at pinayagan na siyang makauwi.
May malawak ng ngiti sa mga labi habang sakay siya ng tricycle at papauwi sa kanilang bahay. Tiyak na matutuwa ang kanyang nanay sa magandang balita na sasabihin niya. "Nay, natanggap po ako. Magsisimula na po ako bukas." Anunsyo niya at niyakap siya ng kanyang ina dahil sobrang galak nito. Kinaumagahan ay maagang naganda si Jenny para sa pagpasok sa trabaho. Humalik siya sa pisngi ng kanyang ina bilang pamamaalam bago sumakay ng tricycle. Ang kasama niyang janitress ang nagturo sa kanya kung paano ang gagawin at kung saan ang linya niya sa paglilinis. First hanggang fourth floor siya. Gusto ng CEO na palaging malinis ang sahig at ang muebles na naroon. Nagpakilala ang babae na Cynthia at nagsimula na nga siyang maglinis. Matapos siyang turuan ni Cynthia, may mga dumaraan at nadudumihan ang nililinisan niya. Huminga siya ng malalim para habaan ang kanyang pasensya. "Nariyan na ang CEO. Balik na sa trabaho," sabi ng isang babae na nasa reception area. Napatingin siya sa glass door nang pumasok ang isang may katandaan ng lalaki na may bitbit na suitcase. Nahinto siya sa kanyang ginagawa at napatitig siya sa matanda. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam pero parang may kakaiba siyang nararamdaman sa matandang CEO. Kaagad niyang itinuloy ang ginagawa sapagkat baka masita pa siya. Papasok na si Santiago ng gusali nang makita sa loob ang isang dalaga na kasalukuyang naglilinis ng sahig. Parang may kamukha ito. Pinagbuksan siya ng guard. Nang makapasok, nagkatitigan sila ng dalaga. Natigilan siya at parang kahawig nito ang kanyang dating kasintahan na si Eleanor. Iniisip nito na baka kahawig niya lamang. Alam ng matandang CEO na may bagong hired na janitress. Kagad itong nagbaba ng tingin at itinuon ang atensyon sa ginagawa. Siya naman ay pumasok na sa elevator na magdadala sa kanya sa opisina. Nang makapasok sa kanyang opisina, tinawagan niya si Mr. Cleopas, ang HR ng kumpanya. Kagad naman ito yung sinagot. "Pwede ko bang makuha ang resume ng bagong hired na janitress kahapon?" Tanong niya. Kagad naman na sumang-ayon ito. Ilang sandali lamang ay kumatok na sa kanyang pintuan at pumasok na si Mr. Cleopas. Saka ipinigay ang resume na kailangan niya. Binasa niya ang impormasyon ng dalaga at Jenny Sanchez ang pangalan nito. "Sandali, Sanchez ang apelyido ni Eleanor. Hindi kaya konektado silang dalawa sa isa't isa? O baka naman magkamag-anak sila?" Tinawagan niya si May, ang receptionist ng kanilang kumpanya. Nakisuyo siya na pakisabihan si Jenny na pumunta sa opisina niya bago mag-lunch break. Sumang-ayon naman ito sa kanya. Nang maibaba na ang telepono, huminga siya ng malalim. 3 taon niyang kasintahan si Eleanor. Hanggang sa may mangyari sa kanila. Nakipaghiwalay ito dahil iniisip nito na hindi ito tanggap ng kanyang magulang. Malalaman niya na mamaya ang kasagutan kapag nakausap niya si Jenny. Itinuon na lamang muna niya ang atensyon sa ginagawa. 11:30 nang bumukas ang pintuan at sinabi ng sekretarya niya na naroon si Jenny sa labas. Inutusan niyang papasukin nga ito. Mahinin itong pumasok. Inilahad niya ang kamay sa upuan na nasa harapan. "Maupo ka, iha," sabi niya rito. "Pinapatawag niyo raw po ako, Mr. CEO? Kinakabahan ako kanina nang sabihin sa akin ni May na gusto niya raw po akong makausap. May nagawa po ba akong mali, sir?" Tanong niya. Mapungay ang mga matang nakatingin sa kanya at natawa na lamang ito ng mahina at umiling. "Wala, iha. May gusto akong itanong sa'yo," sabi niya. Tinanong siya nito kung ano iyon. Tinanong niya kung kaano-ano nito si Eleanor Sanchez. "Kilala niyo po ang nanay ko?" Bulalas nito. Napatakip ito ng bibig. Humingi ito ng pasensya dahil sa pagkagulat. Tumangutango naman siya at sinabi na kilala niya ang ina nito. Nakiusap siya na wag na lamang sasabihin sa ina nito ang pinag-usapan nila. Sumang-ayon naman roon ang dalaga. "Mapala, iha, kaarawan ko sa linggo. Pumunta ka, ha?" Sabi niya sa kabinuksan ng drawer kung saan ay may naitabi siyang invitation card. Kinuha niya iyon at ibinigay sa dalaga. Matapos magpasalamat, ay tumayo na ito pero pinigilan niya. Inalok niya itong mananghalian sa labas, ngunit tumanggi ito
dahil nahihiya raw sapagkat baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao. Hanggat wala kang ginagawang masama, wala kang dapat na ikatakot. Sabay na silang lumabas. Nang nasa labi na sila, napatingin sa kanila ang mga empleyado. Pinagbuksan niya ang dalaga ng pintuan, saka pinasibati yon patungo sa pinakamalapit na restaurant. Nang makapasok sina Jenny at Santiago sa restaurant, naupo sila sa pangdalawahang mesa na nasa gilid na bahagi ng restaurant. Ang matanda na nga ang nag-order ng kanilang pagkain. Ngayon lang nakapasok si Jenny sa ganitong uri ng restaurant. Habang hinihintay ang order nila, ay nagsalita naman itong si Santiago. "Kamusta na ang nanay mo?" Tanong nito habang titig na titig sa magandang mukha ng dalaga. Iba ang pakiramdam kapag nakakausap niya ito. Pakiramdam niya ay parang tunay niyang anak ito. O alam niyang may nangyari sa kanila ni Eleanor. Pero hindi siya sigurado kung nagbunga nga iyon, hanggat hindi niya nakakausap ang dating kasintahan. Ayos naman po siya. Nagtitinda po siya ng gulay sa palengke. Sagot nito. Tinanong niya kung ano ang trabaho ng ama nito. Ngunit nagulat na lamang siya sa isinagot nito na single parent ang kanyang ina. Iniwan daw ito ng nakabuntis rito. Naiyokom niya na lamang ang kanyang kamao. Bigla siyang nagalit sa kung sino mang lalaki na nakabuntis kay Eleanor. Ibig sabihin lang nun, hindi nagbunga ang nangyari sa kanila. Sinabi ni Jenny kung naghiwalay lang ang rason kung bakit wala siyang nakagis ng ama. Gagawin nito ang lahat mahanap lamang ang kanyang ama. Pero dahil itong nang iwan sa kanyang ina, kaya wala nang dahilan para hanapin ito. Saktong dumating na ang order nila. Hindi niya maiwasang mapangiti ng magana itong kumain. Humingi pa ito ng pasensya sa kung paano ito kumain. Gutom lamang talaga siya at hindi kasi ito nag-agahan. "Kumain ka lang, iha," sabi niya at kumain na rin. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang magtanong si Jenny kung ilan ang anak nito. Natawa na lamang siya ng mahina. "Wala akong asawa, Jen. Simula nang iwan ako ng dati kong kasintahan. Hindi na ako nag-asawa pa. At nag-focus na lamang ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya hindi ko alam kung kanino ko ibibigay ang aking kayamanan kung sakali man na ako ay mawala." Aniya at natawa. Nalungkot naman si Jen sa sinabi ng CEO na sobrang mahal daw nito ang dating kasintahan na hindi na naisipan pang maghanap ng iba. Sinabi rin nito na hindi raw niya alam ang dahilan kung bakit siya iniwan nito, basta't hindi na nakatira ang dating kasintahan sa barong-barong nilang bahay. "Paano po kayo nakagkakilala?" tanong ni Jenny. Napangiti naman si Santiago nang maalala ang kanyang nakaraan. Kinuwento niya sa dalaga na nagkakilala sila sa kumpanya na dati ay pag-aari ng ama. Janitress rin ito. Mabait ito at pasipag. Bukod sa natural lang ang kinitong ganda. Kaya't nagustuhan niya ito. Hanggang sa nagkamabutihan na nga silang dalawa at itinago ang relasyon. Handa na sana niyang ipagtapat sa kanyang mga magulang ang kanilang relasyon na hindi niya na ito nakita pa na pumasok sa trabaho. At nang puntahan niya ito sa kanila, wala na rin ito. Nag-iwan ito ng liham na nagsasabing hindi sila para sa isa't isa. Hindi magkapareho ang antas ng kanilang buhay. Kaya tiyak na marami ang tutol sa kanilang relasyon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jenny. Hindi nito akalain na ganoon pala ang sinapit ng buhay ng pag-ibig ng boss niya. "Umaasa ako na sana ay makita ko na siyang muli," sabi ni Santiago. Bigla siyang tumawa rito. Humingi ng dispensa dahil napakadrama niya. Nang matapos silang kumain, niyaya na niya ang dalaga na bumalik sa kumpanya. Nagpasalamat naman ito sa libreng lunch. Pagdating ni Jenny sa bahay, kaagad niyang hinanap ang kanyang ina. Nakita niyang ito sa kwarto na abala sa pagtutupi ng kanilang natuyong damit. Kaagad siyang lumapit rito. Nagmano at humalik sa pisngi nito. Kinamusta naman ito ang trabaho niya. Kung hindi daw ba siya napagod ng gusto, umupo siya sa silya na naroon at tinulungan ng ina sa pagtutupi. Ikinuwento niya sa kanyang ina kung gaano kabait ang CEO nila at niyaya pa siya nitong kumain sa isang sikat na restaurant. Ikikwento niya sana ang naging pag-uusap nila pero nangako siya na hindi yun sasabihin sa kahit kanino. "Napakabait naman ng boss mo. Baka machismis ka, anak, ha?" Payo ng kanyang ina. "Hanggat wala po akong ginagawang masama,
Wala po akong dapat na ikatakot. Determinado niyang sabi. Bigla niyang naalala ang imbitasyon nito kanina. Kinuha niya iyon sa bag at ipinakita sa kanyang ina. Sabi niya, kaarawan nito sa Sabado, pero gaganapin ng Linggo at imbitado nga siya. Kinuha iyon ng kanyang ina at binasa ang nilalaman ng imbitasyon. Natigilan nito pagkabasa at napansin niyon ni Jenny. May problema po ba, Nay? Tanong niya. Tumango ang kanyang ina at nagtungo sa kusina at inasikaso ang pagluluto ng kanin. Sumunod siya rito at sinabi nito na wag na silang pumunta dahil tiyak na mga importanteng tao ang pupunta sa okasyon. Nagpumilit siya na pumunta dahil imbitado nga siya. Nakakahiya naman kung hindi siya pupunta sa selebrasyong iyon. Sinabi rin naman niya sa kanyang ina na imbitado ito. Humarap si Eleanor sa anak at huminga siya ng malalim. Ayaw niyang makahalata ito kung hindi siya pupunta sa okasyon. Jack naman na siguro na hindi sila magtatagpo ni Santiago dahil marami itong bisita na kinakailangan niyang asikasuhin, pero hindi niya pa rin maiwasang mangamba sa kabila ng lahat. Sige, pupunta tayo, aniya, at bigla siyang niyakap ng kanyang anak. Sinabi ni Jenny na masaya ito kanina nang makasama si Santiago. Parang pakaramdam nito ay nagkaroon nito ng ama sa katauhan ng kanyang boss. Ipinagpatuloy na lamang ni Eleanor ang pagluluto. Kung malalaman lang ng kanyang anak ang tunay na pagkatao, ay tiyak na magagalit ito sa kanya. Kung dumating man iyon, sana ay huwag siyang itakwil ng kanyang anak. Kinaumagahan nga, pagpasok pa lamang ni Jenny sa gusali, ay nakatingin na sa kanya ang mga empleyado. Narinig pa nga niya nang sinabi ng isa na nasa reception area, nasipsip raw si Jenny. Nasaktan siya pero hinayaan niya na lamang iyon. Itinoon na lamang niya ang atensyon niya sa pagtatrabaho. Kasalukuyan siyang naglilinis sa second floor nang bumukas ang elevator. At lumabas roon ang isang babaeng napakaganda. Nagpakilala itong sekretarya ni Mr. Santiago. Lumapit ito sa kanya at sinabing pinapatawag siya ng CEO. Sabay silang nagtungo ng sekretarya sa opisina. Ayaw man sana niya dahil sa mga naririnig niya, pero hindi niya alam kung bakit gusto niyang makita ang boss. Pumasok na nga siya sa loob matapos buksan niyon ng sekretarya. Good morning, bati sa kanya ni Santiago. Good morning din po, pinatawag niyo raw po ako? Tanong niya. Iginiya siya ng matanda sa sopa para doon sila maupo. Sinabi nito na malapit na ang kararawan nito. Kahit kailangan niya ng may susuot. Kaya naman sasamahan siya nito sa isang fashion boutique, sa isang mall para tumingin ng gown na babagay talaga para sa kanya. Hindi na siya makakatanggi pa dahil kailangan niya ng gown na ito ay isusuot at wala naman siyang pambili niyon. Pagdating roon, ay kaagad silang inasikaso ng may-ari. Suki na kasi iyon ni Santiago. Hindi naman siya mahilig sa mga okasyon. Kaya't hindi niya kailangan ng sariling fashion. Ang kailangan niya ay fashion designer. Sinukatan na si Jenny ni Nanette, ang may-ari ng boutique. Napakaganda naman ng anak niyo, Mr. Santiago. Tiyak na bagay sa kanya itong gagawin kong gown. Ito ay para sa kanya. Puri ni Nanette sa dalaga. Napatingin si Jenny kay Nanette. Hindi ko siya anak, Net. Empleyado ko siya. Pinaliwanag niya na nagulat naman ito. Magkahawig daw kasi sila ng dalaga. Hiniling ni Santiago na sana ay anak na lamang niya ang dalaga. Matapos sukatan si Jenny, bigla niyang naisip na ihinto na lamang ito. Tinanong niya kung dadalo ito. Tumango naman ito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik nang makita ang dating kasintahan. Tinanong niya na bukas ay papasundo si Eleanor ng kanyang personal driver para masamahan ang ina nito na magpasukat ng salamin. Sinabi nito na magkasing sayis lamang daw sila ng katawan. Mas payat nga lang ng kaunti ang gina at sinabi naman ni Nanette na alam na nito ang gagawin. Pero tinanong kung ilang taon na ang ina nito para alam kung anong disenyo ang babagay kay Eleanor. Nang matapos subukan, nagpasya na silang lumabas at bumalik sa kumpanya. Habang nasa biyahe sila, ay naiisip niya na bigyan ito ng mas magandang trabaho para hindi pwedeng basta-basta niya na lamang itong bigyan ng posisyon sa kumpanya. Gusto mo bang mag-aral? Tanong niya. Gulat na napatingin sa kanya si Jenny. Sabi nito,
ay gusto nitong mag-aral dahil mas maraming opportunity kapag may natapos. Pero wala naman siyang pampaaral. Sinabi ni Santiago na ito na ang sasagot sa expenses nito sa paaralan. Tumanggi ito pero sinabi niyang hayaan na lamang siya. Dahil wala siyang anak na napag-aral kalaunan. Pumayag na rin ito at nagpasalamat sa oportunidad na ibinigay sa kanya. Nakangiti si Jenny habang papasok ng bahay nila. Mag-aaral na siya next month at pagka-out niya roon sa trabaho ay didiretso siya sa universidad na 20 minuto lamang ang layo mula sa kanilang kumpanya. May trabaho na siya at makakapag-aral na ulit siya. Sobrang saya niya dahil mabibigyan na ng magandang buhay ang kanyang ina. Ibinalita niya iyon pero hindi niya makita ang tuwa sa mukha nito. Hindi po ba kayo masaya para sa akin, Nay? Tanong niya. Masaya ako, anak. Napakasaya ko. Nalulungkot lang talaga ako dahil ibang tao pa ang gagawa noon sa'yo. Kailan ni Eleanor ang totoo? Natatakot ang ginang dahil napapalapit ng husto si Jenny kay Santiago. Hindi naman niya pwedeng pigilan ng lalaki dahil para iyon sa kinabukasan nito. Niyakap ni Jenny ang kanyang ina at nangako na gagawin ang lahat. Mabigyan lamang ito ng magandang buhay. Nabanggit din ng dalaga na may isusot na sila sa kaarawan ni Santiago Bernardo. Dumating na nga ang araw ng kaarawan ng CEO ng Lavin Enterprise. Maaga silang pinauwi dahil sa mahalagang okasyon na iyon. May mga naririnig na rin siya ng mga pachismis-chismis na pineperahan niya sa Santiago. Pero hindi niya na lamang ito pinapansin. Napansin niyo ni Santiago kaninang umaga at kaagad na tinanggal sa trabaho ang mga gumawa ng chismis. Hindi alam ni Jenny ang ginawa ng boss niya. Pag-uwi ng dalaga ay meron na itong gown na isusuot para ito sa kanyang ina. Pagsapit ng 5:30 ay nagbihis na nga ang mag-ina para sa pagpunta sa kaarawan ni Santiago. Matapos ayusan ni Jenny ang sarili, isinunod niya na ang kanyang ina. Alam niyo po ba, Nay, napagkamalan pa kaming mag-ama ni Mr. Santiago? Napagkamalan kami ni Miss Nanette. Yun ang may-ari ng store kung saan kami bumili ng gown. Pagkikwento ng dalaga sa ina, ngunit ngumiti na lamang ito ng tipid at hindi na nagkomento pa. 6:30 na ng gabi nang may humintong kotse sa tapat ng kanilang simpleng bahay. Yun na ang sundo ng mag-ina. Inalalayan pa sila ng driver papasok sa kotse. Hindi maiwasang isipin ni Eleanor kung sakali man na hindi niya iniwan si Santiago noon, siguro maayos ang buhay niya ngayon. Napatingin siya sa kanyang anak. Kung naging malakas lang sana ang loob niya, di sana maganda ang buhay nito at nakilala ang tunay nitong ama. Subalit naging duwag siya. Nang makarating sila sa mansyon, ikiniya sila ng driver sa loob dahil iyon ang utos ni Santiago. Pagkapasok nila, natuon ang ibang pares ng mga mata sa mag-ina. Hindi maiwasang makaramdam ng pagkahiya si Jenny. Iginiyi niya ang ina sa isang bakanting mesa at ito ay naupo. Samantala, abala si Santiago sa pakikipag-usap sa isa sa mga kasosyo niya nang mapatingin siya sa entrance. Papasok si Jenny kasama ang isang ginang na kahit matagal nang hindi nakita ni Santiago ay hindi pa rin nababawasan ang ganda nito. Umupo ang mga ito sa isang bakanting mesa. Nagpaalam na siya sa kausap na may aasikasuhin lamang siyang bisita. Lumapit siya sa mag-ina at ngumiti si Jenny nang makita siya. Mr. Santiago, maligayang kaarawan po. Bati ni Jenny, sabay abot ng isang box. Humingi pa ito ng pasensya dahil hindi iyon mamahalin. Galing iyon sa ipon nito sa pagtitinda ng gulay. Nagpasalamat siya rito. Sinabi na sapat na iyon basta't galing sa dalaga. Ipinakilala ng dalaga ang ina nito. Ngumiti siya nang magtama ang kanilang mga mata. Binati siya nito ng maligayang kaarawan. Salamat, Miss Eleanor. Nice to see you again. Nakangiti niyang sabi. Kailangan niyang malaman kung sino ang ama ni Jenny. May lokso ng dugo siyang nararamdaman kapag kasama ang dalaga. Nagpaalam muna siya sa dalawa at sinabing enjoy nila ang party. Nang magsimula ang programa sa simpleng pagpapasalamat hanggang sa inanunsyo na pwede na silang kumain. Nilapitan niya ang mag-ina at iginiya sa buffet table para tulungan sa pagkuha ng pagkain.
Wala siyang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya. Marahil iniisip ng mga ito kung bakit ganoon na lamang niya asikasuhin ng mag-ina. Sinabihan niya ang isang crew na ihatid ang mga pagkain sa mesa nila. Mr. Santiago, hindi niyo naman po kailangan yung gawin. Iba kasi makatingin ang mga bisita sa amin, sabi ni Jenny. Si Eleanor naman ay hindi nagsasalita. Sinabi niya na hiyaan na lamang siya nito. Matapos kumain, ay nagpaalam na sina Jenny at Eleanor kay Santiago na sila ay uuwi na sa kanilang bahay. Sinabi nito na ihatid na lamang daw sila ng personal driver papauwi. Akmang aalis na sana nang tawagin ng Ginoo si Eleanor. Lumingon naman si Eleanor dito. Pwede ba kitang makausap, Eleanor? Tanong niya. Biglang nag-excuse si Jenny na papunta muna sa CR. Gusto nitong makapag-usap ang dalawa. Tinanong nito sa matanda kung saan ang CR nila. Matapos niyang sabihin ang direksyon, umalis na nga ito. Siya naman ay hinarap na si Eleanor. Mabuti na lamang at hindi gaano matao ang kinaroroonan nila, kahit walang makakarinig sa pag-uusap nila. Tinanong niya si Eleanor kung ano ang sasabihin niya rito. Lumapit siya sa babaeng hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ko iniwan noon. Puno ng hinanakit niyang tanong. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Dahil mali na magsama tayong dalawa, mahirap lamang ako at mayaman kayo. Sa tingin mo ba, ano ang iisipin sa inyo ng ibang tao kapag pinakasal mo ang isang katulad ko? Ano, namukha akong pera? Tumulo ang luha nito habang sinasabi iyon. Sa totoo lang, nagsisisi ako dahil iniwan kita. E di sana ay maganda ang buhay ngayon ni Jenny. Sana hindi siya naghihirap. Nakukuha niya sana ang lahat ng gustuin niya at pati na rin ang kanyang mga naisin. Makakapag-aral sana siya sa isang sikat na paaralan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Eleanor. Nagsisisi ang ginang dahil mas pinairal nito ang kanyang pride. Ngayon ang anak ang nagdurusa. Ibig mong sabihin ay, anak ko si Jenny? Manghang tanong ni Santiago. Tumango naman ang ginang sa kanya. Wala namang dahilan para ilihim pa nito na anak niya si Jenny. Karapatan niya na malaman niyon at karapatan rin ni Jenny na makilala at makasama ang kanyang tunay na ama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Santiago sa nalaman. Kaya pala ganoon na lamang ang nararamdaman niya sa dalaga. Lukso pala iyon ng dugo. Hinawakan niya ang kamay ni Eleanor. Salamat sa pag-aalaga kay Jenny. Lumaki siyang mabait at magalang na bata. Madamdamin niyang sabi. Nagyuko naman ng ulo sa Eleanor. Patawarin mo sana ako sa ginawa ko, Santiago. Inalayo ko ang anak mo sa'yo sa mahabang panahon. Yun lang ang naisip kong tamang gawin ng mga sandaling iyon. Takot ako sa panghusga ng mga tao. Nagsinungaling ako kay Jenny patungkol sa pagkatao ng kanyang ama. Yun lang kasi ang alam kong paraan para hindi ka na niya hanapin pa. Pero nagkamali talaga ako, Santiago. Dahil kapag ikinikwento ka ni Jenny sa akin, ay nakikita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha na noon ko lang nakita. Narealize ko na sabik siya sa kalinga ng isang ama. Naging duwag ako. Sana yung mapatahod mo pa ako. Puno ng sinseridad niyang sabi. Nagulat na lamang ang ginang nang yakapin siya ni Santiago at hinalikan ang buhok nito. Sinabi niya na nangyari na ang nangyari at wala nang dahilan para magalit pa. Hindi na rin maibabalik pa ang lahat kung magagalit pa siya. Ang kailangan lang gawin ay tama ang mga pagkakamaling iyon. Niyakap ni Eleanor si Santiago. Masaya ito dahil pinatawad siya ng dating kasintahan. Sinabi rin ni Santiago na siya lamang ang minahal nito, kahit hindi na siya nagmahal pa ng iba. Hindi niya akalain na pagtatagpuin ulit sila ng tadhana. Samantala, si Jenny nakakalabas pa lamang ng comfort room ay pinuntahan ng kanyang ina. Ngunit nagulat siya nang marinig ang lahat ng pinag-uusapan nila Santiago at Eleanor. Hindi siya makapaniwala na anak siya ni Santiago, kaya pala ganoon na lamang siya kasaya kapag kasama niya ang matandang CEO. Pakiramdam niya ay may ama siya sa katauhan ni Santiago Bernardo. Yun pala ay ama niya na talaga ito. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng hinanakit sa kanyang ina dahil sa pagsinungaling at paglilihim nito sa kanya. Pero pinakalma niya na lamang ang kanyang sarili. Mas mainam na sa bahay na lamang sila makapag-usap ng sarilihan.
Akmang papasok na sana sa loob ng kwarto sa Eleanor nang tawagin ito ni Jenny. Sinabi nito na narinig niya ang lahat ng kanilang pag-uusap. Tinanong rin ni Jenny kung bakit nito iyon nagawa. Umiyak si Eleanor nang makita kung gaano nasasaktan ng kanyang anak sa ginawa niyang pagsisinungaling. Lumapit siya rito at akmang yayakapin nang mabilis na pumasok sa silid ang dalaga. Siya naman ay naupo na lamang sa upuang kahoy at itinakip sa mukha ang palad at tahimik na naiyak. Ito na ang kinakatakutan niya. Ang kamuhian siya ng kanyang anak. Kinaumagahan ay hindi na pinansin ni Jenny ang kanyang ina. Masama ang loob niya rito at ayaw niya na munang kausapin ito. Ngunit nagpaalam siya rito na papasok bilang respeto. Habang naglilinis, napansin niya na wala na ang isang empleyado sa reception area. Wala na rin siyang naririnig na tsismisan patungkol sa kanya. Hindi niya na lamang iyon pinansin. Nahinto siya sa paglilinis sa lobby nang pumasok sa Santiago, ang kanyang ama. Napatitig siya rito at ganoon rin ito. Kitang-kita niya ang paglandas ng luha sa mga pisngi nito, kaya't maging siya ay naiyak na lamang rin. Sa 25 taon niya sa mundo, makakasama na niya ang kanyang ama. Dala ng bukso ng damdamin, binitawan niya ang hawak na map at pinuntahan ang kanyang ama. Wala na siyang pakialam sa mga tao na naroon. Niyakap siya ng kanyang ama at hinalikan sa buhok nito. Humiwalay siya sa yakap nito at tinitigan ang kanyang ama. Alam ko na po ang totoo. Narinig ko po ang pinag-usapan niyo ni nanay nang lumabas ako sa CR. Masaya po ako dahil nakilala at natagpuan ko po kayo. Kay tagal ko po kayong pinangarap na makita at makasama ang aking ama na wala naman palang kasalanan. Madamdaming niyang sabi. Pinunasan ni Santiago ang luha na dumaraos sa kanyang pisngi. Masaya rin ako dahil ikaw ang aking anak. Alam mo ba na sa tuwing kasama kita, hinahangad ko na sana ay ako na lamang ang lalaking nakabuntis sa iyong ina. Yun pala ay ako nga talaga yon. Mag-uusap tayo mamaya sa opisina. Pero sa ngayon, ipapakilala muna kita sa lahat. Buong pagmamalaki nitong sabi. Humarap sila sa mga naroon. Pagkalito ang makikita sa mukha nila. Sinabi niya kay May na receptionist na tawagin ang lahat ng mga empleyado at pumunta sa lobby. Ilang minuto lamang ay punong-puno na ang lobby at nitakbayan niya ang kanyang anak. Nais kong sabihin sa inyong lahat na si Jenny, ang aking nag-iisang anak. To make this story short, ang kanyang ina ay ang dati kong kasintahan at nagbunga ang aming pagmamahalan at si Jenny ngayon. At siya ang tagapagmana ng aking kumpanya. Anunsyo niya. Nagpalakpakan ang lahat ng taong naroon. Masaya sa magandang balita. Bumalik na sa kanilang trabaho ang mga naroon. Samantala, pumasok naman ang mag-ama sa elevator para magtungo sa opisina ni Santiago. Ano po ba ang nangyari sa empleyado na nasa reception area? Naalala niyang itanong. Sinagot naman niyon ang totoo ni Santiago na hindi na raw nito nagustuhan ng nalaman na pinagkikismisan siya. Nalungkot man sa nangyari. Nasiya naman si Jenny dahil ganoon pala ang pakiramdam ng may nagtatanggol sa kanya. Nang makarating sa opisina, ay naupo sila sa sofa. Tinanong ng dalaga kung bakit hindi sa kanya sinabi ng kanyang ama na dati pala silang magkasintahan ng kanyang ina. Ayaw ni Santiago na mahiya siya rito. Inamin rin niya sa kanyang anak na si Eleanor ang sinasabi nito na mahal pa rin niya, kaya hindi siya nakapag-asawa pa. Naiintindihan naman niyon ang dalaga. Tinanong ng ama kung masama ba ang loob ni Jenny sa ina. Tumango naman ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Jenny sa ama na nasaktan ito sa ginawang paglilihim ng ina at hindi ito masisisi ni Santiago. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Sinabi niya na ginawa lamang iyon ni Eleanor dahil iyon ang sa tingin nito na tama. Ang mahalaga ay nagkita sila, kaya't sana ay mapatawad na nito ang kanyang ina. Tumango naman si Jenny. Bali-balik na rin man ang sitwasyon, ina pa rin ito si Eleanor. Ito ang nagtaguyod sa kanya hanggang sa paglaki. Wala naman perpektong tao sa mundo, dahil doon ay nakahinga naman ang maluwag si Santiago. Ngayon ay ikaw na ang tagapagmana ng aking mga ari-arian at kumpanya. Ikaw na ang susunod na CEO ng kumpanya na ito. Kaya't mag-aral ka sa susunod na semester ha. Ipoproseso ko na rin ang papalitan ng apelyido mo sa lalong madaling panahon.
Nasasabik na ako na maging legal na kitang anak. Maramdamin nitong sabi. Pumayag si Jenny dahil gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ang kanyang ama sa pagpapalago ng negosyo. Biglang may sumagi sa isip ng dalaga. Tinanong niya sa kanyang ama kung ano ang plano nito sa kanyang ina. Ngumiti ng matamis si Santiago. Papakasalan ko ang ina mo. Natuwa naman si Jenny sa sinabi nito dahil sa wakas ay magiging buo na silang pamilya. Pamilyang pinapangarap niya simula pagkabata pa lamang. Kinabukasan ay nagtungo si Santiago sa bahay ni Eleanor at sinabing lilipat na sila sa mansyon nito. Sumang-ayon naman ang mag-ina. Sobrang saya ni Jenny dahil hindi niya akalain na magbabago ang buhay niya sa isang iglap lamang. Gusto niyang pasalamatan ng batang nagpumilit na ibenta ang newspaper sa kanya dahil kung hindi siya makakapag-apply sa kumpanya. Siguro paraan na rin iyon ang nasa itaas para mabuo ang kanilang pamilya. Kinagabihan, nagsagawa ng selebrasyon sa Santiago dahil natagpuan nito ang kanyang anak at ang babaeng pinakamamahal. At sa pagkakataong iyon ay nagpropose ito kay Eleanor kung saan saksi ang mga negosyante, mga politiko at mga taong may matataas na pinag-aralan. Tinanggap ng ginang ang proposal ni Santiago. Nagpalakpakan ang mga taong naroon. Higit na masaya sa lahat si Jenny. Hindi na nahiya si Eleanor at handa na siyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Hindi na siya duwag sa lahat ng mga taong manghuhusga sa kanya. Hanggat kasama niya ang pamilya niya, hindi siya panghihinaan ng loob. Lumipas ang 4 na buwan. Idinaos ang isa sa pinakamagarbong kasal sa bayan. Kasal nila Santiago Bernardo at Eleanor Sanchez. Nag-aral na rin si Jenny habang tinutulungan ng kanyang ama sa pamamahala ng negosyo bilang paghahanda. Makalipas rin ang 4 na taon, graduate na siya bilang isang summa cum laude at ngayon ay kasalukuyan na siyang CEO ng kumpanya. Napasandal na lamang si Jenny sa upuan at napatingin sa picture frame nilang mag-anak. Ito ay ang litrato noong graduate siya. Hindi niya akalain na magbabago ang buhay niya. Napagtanto niya na wag kang mawawala ng pag-asa at palaging maging mabuting tao. Dahil ang buhay ay hindi palaging nasa ilalim at ngayon ay tinutulungan niya na ang kanyang mga kababayan na magkaroon ng trabaho na may maayos na sahod.